Nakakashock. Ito ang naging reaksyon ni Senator Amy Marcos sa naging pahayag ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo na wala sa likod ng maanumalyang People's Initiative ang House Speaker. Pero pagtatanggol ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, hindi naman daw si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nanguna rito. Hindi po DDS si Maharlika. Nanonood ba kay Maharlika? Loyalista siya eh. Disgruntled loyalist yan. Isang tao lang nagsabi ng pulburon. Hinahanap nyo sa lahat. Si Senator Amy Marcos na ikekasira ng kanyang kapatid. Na Pangulo ng Pilipinas. Yan yung problema ng mga batang vlogger. Hindi nila alam yung political persecution na ginawa sa mga Marcos eh. Oy, magka-sense naman tayo. Etong mga Duterte, hindi to kaaway. Di ba yun yung sinasabi niya? Wala. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mas gusto ko pa nga nag-expose ito si Amy Marcos kaysa kay Maharlika eh. Ang dali nyo kasing banatan si Maharlika, di ba? Asa na yung video ng pulburon? O mga DDS, asa na yung video ng pulburon? DDS, video ng pulburon. DDS, video ng pulburon. In fairness po sa mga tinatawag ng DDS, hindi po DDS si Maharlika. Nanonood ba kay Maharlika? Loyalista siya eh. Disgruntled loyalist yan. Nagsalita na po si Pangulong Duterte, walang video. Sino sa tingin nyo paniniwalaan ng mga DDS? Kaya hanapin nyo sa mga loyalista. Loyalista yan eh. O, ayun po kasi ang problema sa inyo. Kahit isang tao lang, damay-damay yung grupo. Isang tao lang nagsabi ng pulburon, hinahanap nyo sa lahat. Okay, eto na po. Ayon po kay Senator Amy, sino po ang nangunguna ngayon na nagpapapirma? Ayun, yung nagpapatuloy niyang yung public People's Initiative na yan. Tumigil na yung ibang mayor at kongresista. Bakit? Kasi nga kay Pangulong Marcos eh. Pero kaya ang nagpapapirma ngayon ayon kay Senator Marcos, Amy Marcos, Ate Amy Marcos ng Pangulo ng Pilipinas, nasubukan yung i-contempt. Si Senator Amy to, putya, pinagbobolan niyo ako, boses niya yun. Tumigil na yung ibang mga mayor at kongresista sa pagpapapirma. Ayan in fairness, tama naman, di ba? Kaya nga malakas na loob nitong mga narito eh. Okay, eto po. Ang nagpapapirma ngayon, yung mga DPWH contractor. Hindi po DPWH. DPWH contractor. Yung mga contractor, yung kinokontratista na tagagawa ng mga kalsada ng DPWH. Bakit po DPWH contractor? Bakit sila napapilitang magpapirma? Kasi tatanggalan daw sila ng kontrata. Yan po ay sinabi ni Amy Marcos. Kapatid po ng Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo po, eto mag-real talk tayo Ang pananaw po ng mga loyalista, Marcos loyalist, na mas loyal pa sa hindi Marcos. Nakakatawa, di ba? Marcos loyalist kayo pero mas loyal pa kayo sa hindi Marcos. Ayun sabi ni Senator Amy, hindi ka naman Marcos eh. Kilala nyo na yan, di ba? Babanggitin pa ba natin na si Martin yun? Okay. Ang tingin nila, naninira si Senator Amy, sinisiraan niya yung administrasyon. Hindi niyo po ba naisip na baka yung purpose ni Senator Amy, iligtas yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi niyo ba naisip yun? Alam niyo po, magkakamag-anak sila.
blood is thicker than water. Alam na natin yan lahat eh. Wala po kahit minsan na sinabi si si Senator Amy Marcos na ikikasira ng kanyang kapatid na Pangulo ng Pilipinas. Baka naman kayo, mag-rethink kayo, no? Kasi nung nariyan pa ako, sa Uniteam pa kami, lagi kong pinapayuan yung mga vlogger ng BBM. Ang pakikinggan yung mga Marcos kasi sila talaga yung naghihirap dyan sa pangalan nila. Sila yung siniraan, sila yung dekadang sila yung pinalaya, sila yung dekadang yung nakaranas talaga ng political persecution. Tapos nung nakabalik, may mga nag-ambisyon ng mga kamag-anak incorporated, di ba? Wala eh. Iba yung gusto nilang pakinggan eh. Ayaw nilang makinig sa mga Marcos eh. Sa totoo lang po, yung ginagawa ni Amy, pwede nga namin pagdudahan yan eh. Ito ba ay tapat ka ba na ikaw ay Duterte? Pero wala tayong magagawa eh. Tapat siya sa Duterte, di ba? Hindi natin kaya lang, ang sinasabi ko lang, no? Ang point ko nga lang dito sa inyong lahat na mga loyalist ko, no? Pinag-iisipan nyo pa yung ate ng Pangulo. Narinig nyo ba yan na gusto niyang bumagsak yung gobyerno ni PBBM? Baka hindi nyo lang naiisip dahil sobrang lunod na lunod kayo na ipagtanggol yung kamag-anak incorporated. Baka itong si Amy ang gustong isalba talaga tong gobyerno ni Pangulong Marcos. Kasi naranasan na nila yan eh. Naranasan na nila kung paanong yung people power na siguro sa una hindi iniintindi ng tatay. Di ba nakikita nyo sa pelikula? Nanood ba kayo ng Made in Malacanang? Nakita nyo kung paano yung paanong nagagalit na si Amy na parang, di ba? Pareho po sila ni Pangulo. In fairness po kay BBM tsaka kay Senator Amy, talagang gusto nilang yung pangalan nilang Marcos yung maibalik sa ano eh. Wala tayong magagawa eh. Talagang may kamag-anak kayo. May kamag-anak kayong pasanin eh. Ako, pwede ko nga pagdudahan yan dahil sa galit ko na dyan sa kamag-anak nila. Kaya lang, tinitignan ko ito pag siya nga yung nagsasalbas. Kasi mga walang utak din marami rito. Baka hindi, marami kasi dyan mga batang vlogger. Baka hindi na nila inabutan yung 1986. Baka hindi pa pinanganak yung mga yan na 1986 eh. Yan yung problema ng mga batang vlogger. Hindi nila alam yung political persecution na ginawa sa mga Marcos eh. Alam ni Amy yan, naranasan nila yun. Etong unti-unting nagagalit yung mga tao. Kailan ba lumabas si Amy? Suriin nyo rin kayong mga kung totoo kayong Marcos loyalist at nakikinig kayo ngayon na tumitingin lang kayo sana ng ano. Suriin nyo rin. Kailan lang lumabas si Senator Amy? Nung galit na yung mga tao na naman. Nakita na nila yan, tagpo na yan eh. Kung yung pinakikinggan yung mga vlogger, mas bata pa, hindi umabot dun sa 1986 revolution. Akala nyo, hindi totoong naganap yun. Naganap po yun. Milyon po yung tao sa EDSA. Nakikita na ni Senator Amy yan. Mayroon nang namumuong galit yung mga tao. Ayaw, alam niyo pag nakaranas ka nun, nung kayo yung people power, siguro marunong naman tong si Senator Amy, ayaw niya mangyari yan sa kanyang kapatid. Kaya kayo mag-isip kayo, hindi yung si Senator Amy pa binabanatan nyo. Siya na nga yung may concern sa pamilya Marcos ngayon. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Minsan tumigil kayo yung mga bumabanat kay Senator Amy na Marcos loyalist. Ako, hindi ko na, wala na kami dyan eh.
Matatigas ulo na mga yan. Sabi ko na sabi, makinig kayo sa mga Marcos, makinig kayo sa mga Marcos. Puta, mga gustong pakinggan, yung mga nagtitinda ng pampapogi, yung mga kung ano-anong mga, madaldal ba ako? Vlogger ako. Tama naman yung Ram, naroon na nga tayo, di ba? Kaya nga hinahatak nga ni, alam niyo yung ginagawa ni Senator Amy, hinahatak niya yung Pangulo para yung magka-sense naman tayo. Etong mga Duterte, hindi to kaaway, di ba? Yun yung sinasabi niya. Wala mga putya, mas gusto pa nila ipagtanggol yung mga pananaw ng Martin kayo. Mahala kayo sa buhay. Mga bata pa kayo karamihan. Hindi kayo umabot ng EDSA check. Kung umabot man kayo, siguro sanggol pa kayo. Hindi nyo alam Wala kayong ideya Hindi nyo alam yung naganap. Nakita na ni Amy yan Yan, nagsisimula yung mga galit. Hindi po kagad yan na nag-EDSA na lang. From 1983 to 1986 yan. Buhat nung namatay si Ninoy, di ba? Kahit papano, tao na ako niyan Mararamdaman nyo yung ayaw na ni Senator Amy na baka yung marami sa inyo rito hindi umabot talaga na EDSA Hindi po yan one-time deal. Palaki po ng palaki yan. Nakikita nyo naman, nagrally na yung mga Duterte. Nagrarally ngayon yung mga chopper. Akala nyo ba ano lang yun? One time lang yun? Puta, lahat ng matindo sa rally ni Duterte, nabitin. Gusto na uli. Di ba? Hindi naman ikaw tinutukoy ko, Valderrama. Tinutukoy natin sila. Marami kasing hindi yung mga vlogger na akala mo kung hindi kayo pinanganak nung EDSA Revolution, hindi nyo maintindihan yun Yung nagsimula, lahat po ng malalaki, nagsimula po yan sa maliliit. Ilan sila no na yung unang rally ng mga Duterte? Ilan? Yung sumuporta kay Pangulong Duterte. Puta, sabi nga nila, mas marami pa yung mga ralistang sumusuporta kay kay Castro Kay France O nung naroon na kami. Nilamon ko, kaperanggot lang yung mga, hindi pa organized yan. Yung iba, naiwan na rin, kumakain doon sa, alam nyo, watak-watak yun, kung ma-organize na yun, dito muna tayo lahat para makita sa, na marami tayo. Hindi po, wala pong ganun. Kanya-kanyang pwesto. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.